May isang investigasyon ngayon na, alam nyo, tinitingnan ng maigi. Hindi ng korte kundi ng publiko. Ngayon, susuriin natin kung bakit may isang malakas na panawagan na baguhin ang direksyon nito base na rin sa mga dokumentong ating pag-uusapan. Kayo, pag-isipan niyo to. Kapag may mabigat na akusasyon, ano ba talaga ang dapat unahing imbestigahan? Yung taong nag-aakusa o yung mismong akusasyon? Diyan iikot ang buong usapin natin ngayon. So, yan nga yung unang punto. Saan ba dapat nakatutok ang investigasyon? Ang simpleng tanong lang naman, di ba? Sino ba ang dapat busisin? Ang mensahero o yung daladala niyang mensahe? Okay, so ito yung sitwasyon. Ayon sa source natin, nagsimula na raw yung National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang pagsisiyasat base sa isang sinumpaang salasay. Pero, at may pero to, ang nakasaad daw na layunin ay para lang sa background investigation at credibility verification ng mga testigo. Ibig sabihin, ang pagkatao muna ng nangaakusa ang tinitingnan, hindi pa mismo yung akusasyon. Dito makikita nyo talaga yung dalawang magkaibang landas. Sa isang banda, yung ginagawa ngayon ng NBI, nakatutok lang sa background at kredibilidad. Sa kabilang banda naman, yung hinihiling na mangyari, isang buong investigasyon na nakasentro mismo sa mga aligasyon at sa mga ebidensya. Sobrang laki ng pagkakaiba, di ba? At dahil nga dyan, dito na pumapasok yung unang malaking hiling. Kailangan daw ng isang obyektibong pagsusuri na may iisang sinusunod, ang ebidensya. At ito na siguro yung pinakapuso ng buong argumento. Isang malakas na sipi mula sa source. Sundan ng ebidensya, hindi lang ang mensahero. Isang direkta at malinaw na panawagan na sa pruweba dapat tumingin at hindi lang sa kung sino ang naglalabas nito. So, ano ba tong sinasabing obyektibong ebidensya? Ito yung mga bagay na pwedeng suriin ng walang personal na opinyon. Halimbawa, yung mga bank at financial records, yung mga dokumento kung paano ginastos ang pera sa proyekto, mga report galing sa Commission on Audit, at pati na rin yung mga resibo ng bayad sa kontraktor. Yan daw yung mga dapat halongkatin, kahit sino pa man ang testigo. Okay, so tapos na tayo sa mga dokumento. Paano naman yung mga ebidensya na, alam mo yun, nakikita tulad ng mga litrato? Dito na pumapasok ang susunod na punto, forensic verification. Sa madaling salita, pagpapatunay na totoo ang mga pruweba. Hindi to basta-basta tinitingnan lang may proseso yan, di ba? Una, kailangan ng full forensic examination. Pangalawa, kailangan i-check yung tinatawag na metadata, kailan, saan, anong oras kinuhan. Pangatlo, syempre tingnan kung may inedit o binago. At pang-apat, kilalanin kung sino yung mga nasa litrato. Yan daw yung mga standard na hakbang sa isang seryosong investigasyon. At hindi lang yan sa mga litrato. Hinihiling din na i-verify yung logistics, kumbaga yung buong eksena. Ibig sabihin, kunin ang CCTV, tingnan ang mga visitor logbook at silipin ang mga travel records para makita kung nagtutugma ba ang lahat sa sinasabi sa salasay. Pero, alam nyo, hindi sapat na ebidensya lang ang tinitingnan. May isa pang napakakritikal na punto rito. Dapat lahat ng panig ay inibestigahan. Ito yung usapin ng pagiging patas. Kasi isipin nyo, paano magiging patas o kumpleto ang isang investigasyon kung yung isa lang na side ang binubusisi habang yung inaakusahan hindi man lang ginagalaw? Ang punto rito, ang investigasyon dapat para sa lahat. At dito sa table na to, sobrang linaw ng sinasabi nilang di pagkakapangkay. Tingnan nyo habang yung mga testigo may background check at pinasumpa ang salaysay, ang proposal para sa mga akusado mas malawak. Dapat may verification ng lokasyon, may pagsusuri sa financial records. Ang hiling napakasimple lang naman. Kung anong ginagawa sa isa, gawin din sa kabila. Pantay na investigasyon para sa lahat. So, sa lahat ng ito, ano ba talaga ang pinaka-importante? Bakit natin to pinag-uusapan? Dahil sa huli, ang nakasalalay dito ay ang tiwala ng publiko. Ang pinupunto rito, kapag ang focus lang ay sirain ang kredibilidad ng testigo habang yung mga aligasyon ay isinasantabi, doon unti-unting nawawala yung tiwala ng tao sa buong sistema ng hustisya. Ang investigasyon daw kasi dapat tungkol sa paghahanap ng totoo, hindi sa paninira ng tao. So ano ba dapat ang trabaho ng NBI sa ganitong sitwasyon? Ayon sa source, simple lang daw dapat, maging isang impartial fact finder. Anong ibig sabihin yan? Ang trabaho nila ay hanapin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Hindi lang basta salain kung sino ang kapanipaniwala o hindi. At para buhing ang lahat, ito yung pinakahuling panawagan mula sa source. Isang napakatapang na pahayag. Investigahin ang ebidensya. Lahat ng panig, walang pinoprotektahan.
Isang malinaw na mensahe na humihingi ng isang investigasyon na patas, kumpleto at walang kinikilingan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Kapag tiwala na ng bayan ang nakataya, saan nga ba natin dapat ilagay ang linya sa pagitan ng pag-iimbestiga sa mensahero at sa mensaheng dala niya? Yan ang isang bagay na dapat nating pagnilayan.